Siniguro naman ng pamahalaan ang pagbibigay ng tulong sa mga naapektuhan ng kalamidad, lalong-lalo na sa mga kababayan natin sa Olongapo City sa lalawigan ng Zambales. Balikan natin ang report ni Elena Luna. Tiniyak ng palasyo na nakatutok ang gobyerno sa mga pangangailangan ng mamamayan kasunod ng mga nangyaring bagyo at mga pag-ulan. Sinabi ni Presidential Spokesperson Edwin Lacerda na nakamonitor ang NDRRMC sa sitwasyon sa Olongapo matapos mapaulat ang pagbaha at landslide doon. Ibinahagi rin ni Lacerda na may grupo ng pumunta sa Batanes, dala ang mga kailangang tulong sa mga apektado doon ng bagyong Odette. Noong Biyernes, tumama sa lalawigan ng Batanes ang signal number 4. A C-130 plane this morning flew to Batanes together with Congresswoman Dina Abad and some NEA officials, NEA personnel. She brought relief goods to Batanes, and the NEA personnel are there to restore power in Batanes. Also, some telcos have also sent their personnel there to provide charging stations for their cell phones dahil nga walang doon. So, nagpadala ang mga telcos ng mga tao para provide ng charging stations sa kanilang mga cellphone. Ang sitwasyon sa Batanes ang isa sa mga dahilan kung kaya nagdesisyon si Pangulong Aquino na bumalik na sa Maynila nitong Linggo mula Zamboanga City. Sa paglabas ng Pilipinas ng bagyong Odette, patuloy pa rin ang panawagan ng palasyo sa mga may mabubuting loob. Wala pa pong assessment ngayon kasi ngayon lang po nakalabas yung mga tao. So there will be a major damage was to crops according to Secretary Butchabad. So, but there will be an assessment today. But relief is underway, but we still continue to ask our kind-hearted brethren to provide relief assistance to our affected countrymen in Batanes. Para sa Telebisyon ng Bayan, Elena Luna.